Ito pa yung isang magandang phone na merong malaking capacity ng battery. Ang OnePlus Turbo 6 na merong 9,000 mAh capacity ng battery, naka-Snapdragon 8 Gen 4 AMOLED display na merong malaking refresh rate na 165Hz. Hindi rin mawawala sa mga gatong phone yung increased protection na IP68, IP69 doesn't water resistant. Pero kumusta naman kaya yung performance nito at ano yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa OnePlus Turbo 6? Kaya samahan nyo ako sa video ito, mag-test tayo ng mga games, check natin yung temperature, ipapakita ko rin yung ibang features at marami tayong pag-uusapan sa OnePlus Turbo 6. Okay, marami na ako na i-unbox sa inyo na OnePlus na phone at to be honest, one of the best talaga yung brand na to. At ngayon, binigyan naman tayo ng malaking battery na 9,000 mAh capacity ng battery at ang presyo nito nasa 21,700 lang. At mabibili natin yan sa AWH Xiaomi Manila at naglagay na rin ako ng mga official link dyan o legit na link para hindi kayo may scam. At para sa akin, yung mga ganitong mataas na battery, yan yung mga kailangan natin ngayon sa era na to. Yung tipong kahit ilang oras kang maglaro, tatagal pa rin yung paggamit natin. At meron pang mas mataas na battery dito, nasa 10,000 mAh capacity ng battery, yung Honor Win tsaka yung Honor Win RT. Pero kulelat kasi yun sa operating system kaya mas inuna ko to. At yung presyo nun nasa 26 to 27,256 lang yun. At dito kasi naka-Snapdragon 8 Gen 4 tayo na alam ko na pumapalag din siya at saktong-sakto yung presyo nito na nasa 21,000. So sa box, yung trademark ng OnePlus is kulay pula at sa loob niyan meron tayong SIM ejector pin na may kasamang corn beef, Type-C cable, free jelly case at 80 watts na fast charging. At syempre yung phone natin ang nakuha ang kulay dito is color silver at yung back panel nito is made of plastic lang para hindi tumaas yung value ng Turbo 6 na to. At yung materials naman sa frame niya is plastic din siya. At sa kabila ng mataas na battery, hindi na compromise yung size niya dahil parang normal lang kapag ginawakan mo na katulad lang siya ng mga 5,000 mAh capacity ng battery, parang ganun. Pero hindi siya malapad, saktong-sakto lang talaga dahil naka-silicon carbon yung ginamit na battery dito. At mas nagugustuhan ko yung itsura nito o yung camera module niya over dun sa OnePlus A6 tsaka yung OnePlus A60. So napakasimple lang pero maangas pa rin yung itsura. Sa display naman naka 1.5K resolution na tayo with 165Hz na refresh rate, pero habang nag-scroll ako dito ang napansin ko nasa 120Hz lang siya. At yan talaga yung nakikita ko dito sa meter ko, pero ibang usapan yan pagdating sa gaming. So may mga games kaya na lumpas ng 120Hz na papuntang 165Hz. So mamaya alamin natin yan sa gaming test kung meron man. So balik tayo sa display, alam nyo na black is black talaga kahit anong angle maganda siyang tignan. At hindi lang refresh rate o resolution yung mataas dito dahil meron tayong 3840Hz na PWM na meaning kahit na nasa low brightness ka, hindi sasakit yung mata mo unlike sa mga walang naka PWM na features. At ang tips ko naman dito kapag nakaset yung refresh rate nyo up to 165Hz, isabay nyo na rin yung mga settings ng mga applications nyo o yung mga games nyo para ma-maximize o magamit natin yung potential ng 165Hz niya. Kung yung mga games nyo naman na supported ng 165Hz, at least magagamit nyo to. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa Turbo 6 na to, yung camera. Meron tayong 50 megapixel na main camera at grabe yung mga photos na makukuha mo dito. Maganda yung sharpness, tamang-tama yung highlights pati yung exposure niya. Actually, inuna ko talaga yung discussion ng camera dahil sobrang excited ako ipakita sa inyo to. Although maganda rin naman yung OnePlus A6 at OnePlus 6T pagdating sa camera, pero lumalaban din talaga yung camera nito, hindi talaga siya nagkakalayo. Actually, napakaganda ng HDR nito at pati yung highlights. Kung maganda yung subject mo, makakakuha tayo ng magandang photos dito. Stable din yung camera niya na merong 4K at 60fps kahit na maglakad tayo dyan, hindi talaga siya maalog. So dumayo tayo kasi sa memorial dito sa Santa Rosa. So shoutout sa mga taga Santa Rosa, Laguna dyan. Ayun nga lang, kung meron tayong 4K at 60fps pagdating sa main camera, sa front video camera naman niya, meron lang tayong 1080p at 30fps lang. Although magagamit mo naman, pero napansin ko dito oversharpen yung video na pinapakita niya. Pero panalo naman yung front camera nito pagdating sa mga photos, hindi siya soft image, may sharpness at maganda yung kulay. Over sa mga naka-Poco tsaka Xiaomi, hindi ma-perfect talaga yung front camera nila. Pero dito satisfied ako sa nakikita ko, although hindi lang talaga mataas yung front video nito. So overall dito sa camera niya, maganda yung labas ng mga photos at lalong-lalo na sa main camera. So wag niyong kalimutan mag-subscribe ha, marami pa tayong lalabas ng interesting na phone na gaya nito. Lalong-lalo na gumaganda yung technology ngayon at tumataas yung capacity ng battery. Sino ba mag-aakala na meron tayong lalabas na silicone carbon pagdating sa mga phone na ganito? Na alam natin sa mga ibang tablet na phone kapag 10,000 mAh capacity ng battery, malaki din yung battery capacity o malaki yung kailangan ng space. Pero ngayon, di ba, imagine mo 9,000 yung nandito pero hindi na compromise talaga yung lapad ng phone o hindi talaga siya malaki. So marami pa tayong i-unbox na tulad nito. So like, comment, tsaka subscribe lang. Idagdag ko na rin dito yung increased protection niya na IP68, IP69 doesn't water resistant. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng ilublob sa tubigan. Tandaan nyo,
protection lang to, hindi siya waterproof. So may mga phone kasi na waterproof talaga, hindi ginawa tong phone na to na talagang ilublob mo sa tubig o kahit dun sa mga swimming pool o dun sa dagat, hindi talaga siya pwede sa ganun dahil masira yung protection nito. Pwede mo siyang ilublob kahit saglit pero katagalan kapag ginagawa mo talagang ilublob sa tubig, masira yung protection niya. Then sa chipset, naka Snapdragon 8 Gen 4 to at marami na ako na-unbox sa inyo ng Snapdragon 8 Gen 4 at nung bago tong chipset na to talagang umiinit siya. Pero kumusta naman kaya ngayon? So nakakuha tayo ng 2.3 million ng Tutu score dito. Kung matatandaan nyo yung OnePlus A60, meron tayong Snapdragon 8 Gen 5 doon at nakakuha tayo ng 2.7 million. So dito hindi naman nagkakalayo yung Tutu score na nakuha natin. At ito yung magandang nakita ko dito sa Mobile Legends. First time kong makakita ng 144Hz na settings at usually sa mga ibang phone naka high frame rate lang. Pero akala ko makakuha talaga ako ng sagad ng 144. Actually hindi ako nakakuha. Nakakuha lang tayo ng 125Hz na refresh rate. Napaka weird no 125 pero ganyan yung lumalabas eh. Napaka smooth naman ng gameplay ko dito kahit suntukan, kurutan, basagan ng betlog, kayang kaya. At nakakuha rin tayo ng temperature dito nasa 40 degrees Celsius. So usually sa mga ganitong Snapdragon 8 Gen 4, dati nakakuha ko ng mga 43 to 44 degrees Celsius. Well dito medyo mababa at napansin ko na palaban talaga yung chipset na to. Sa Genshin Impact naman, pwede nating i-activate yung hyper frame rate dito sa game turbo niya. So parang ito dinodoble niya yung frame rate niya. Nung naglaro ko dito ng 30 FPS, makakuha tayo ng 60 FPS. Pero nung nilagay ko sa 60 FPS, akala ko makakuha rin tayo ng 120 FPS na katulad dun sa OnePlus A60. Pero ang nakuha ko lang dito is nasa 90 FPS lang. At smooth naman yung gaming experience ko dito kahit medyo bumaba siya ng mga 70 to 80 at paminsan-minsan lang yan, hindi siya madalas. So kahit sa mga boses dyan o kung anong nangyayari sa background, okay na okay siya, maganda pa rin yung frame rate na pinapakita niya. Hindi rin tumaas yung temperature natin dito, nasa 20 minutes ako naglaro, 43 degrees Celsius lang. So sa OnePlus A60 nung tinry ko yun, nakakuha ko ng 120 FPS pagdating sa Genshin Impact. So napakaganda ng mga ganitong features na hyper frame rate sa mga ganitong phone. Sa Call of Duty Mobile naman, nakakuha lang ako ng 90 FPS kahit naka-activate dito yung frame rate adjustment natin up to 165Hz. Pero smooth naman yung gaming experience ko naman dito at makakatapos ka ng laro at hindi naman siya naginit 39 degrees Celsius lang. So bago tayo magkutungo sa mga ibang games na papakita ko sa inyo, congrats muna sa mga nakaabot dito. So alam ko yung iba dyan napansin nila na naglagay ako ng 90,000 mAh capacity ng battery sa intro. So actually sinadya ko talagang maliin yan na nilagay ko talaga yung 90,000 mAh capacity ng battery para malaman ko sino talaga nakaabot dito. So yung mga hindi nakaabot dito, makikita dyan sa comment section na i-correct nila ako at pagtatawanan nila ako sa 90,000 mAh capacity ng battery na yan. So sana yung mga nagko-correct dyan umabot kayo sa part na to. Well anyway, kung 90 FPS lang ang nakuha natin sa Call of Duty Mobile, sa PUBG Mobile makakuha tayo ng mataas na 120 FPS hanggang sa matapos yung laro at hindi naginit yung phone na to. 40 degrees Celsius lang yung temperature na nakuha natin. So habunutan, kurutan, talagang sakalan, kayang-kaya to sa PUBG Mobile. Maganda yung frame na makukuha mo. Then sa Wild Rift naman, consistent din na makakuha tayo ng 120 FPS hanggang sa matapos yung laro. Well, sa mga gitong games, kayang-kaya naman ng Snapdragon 8 Gen 4. Flagship level din talaga. At sa halagang 21,000 na matas yung battery, alam ko na panalo na tayo sa OnePlus Turbo 6. Ayun nga lang, ito yung mga simpleng cons ko. China phone nga po to at wala tayong official warranty. Then meron tayong mga applications ng mga Chinese pero pwede naman natin i-install yan isa-isa. Isa pang cons ko, kung sa OnePlus A60 nakakuha ko ng 5G connectivity doon, dito 4G lang, hindi tayo nakakuha ng 5G. Pero mabilis naman yung 4G na yan. So yung mga ibang phone na recommended ko nasa link sa description box at saan nyo mabibili yung mga phone na yan. Pero itong phone na to, highly recommended ko na mataas yung battery, palag yung camera at maganda rin sa gaming. I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.